It is a good thing to be in the house of the Lord. Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ang Diyos po ay napakabuti. And today is the day that the Lord has made. Tayo po ay nasa ika-5 yugto na ng ating series. At yun ay ang mga sermon na makikita natin sa aklat ng mga gawa. And today I am going to talk about breaking prejudice. And I've been a pastor for the last 40 years, but I just didn't touch about the subject. Di ko siya na-touch. I haven't preached at all under the theme of prejudice. It is because I thought that we are not guilty of prejudice. We are Filipinos. We love all countries. In fact, Filipinos is present in more than 100 countries in the world today. And yet, the Lord opened my eyes today, and I thank God for that. And to see that all men have prejudice. Tayo pong lahat ay mayroong prejudice. And so let's read our text. We are going to deal with the whole of Acts chapter 10. And it is a long passage to read. And so we are just going to read 2 verses. Dalawang verses lang babasahin natin. Sabi diyan, He said to them, "You are well aware that it is against our law for a Jew to associate with or visit a Gentile. But God has shown me that I should not call anyone impure or unclean. So when I was sent for, I came without raising any objection. May I ask what you sent me?" Let us pray. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa isang napakagandang araw na ginawa mo para sa amin. Salamat sa araw na ito. Salamat sa kapangyarihan mo na siyang nagdala sa bawat isa sa amin, bisita man o mga datihan. Lord, ang iyong mapagpalang kamay ay nakapangyari sa aming mga buhay, kanya kami ay narito. Lord, salamat po. Dalangin ko, Panginoon, sa araw na ito na maabot namin ang aming objective at yun ay mapag-aralan namin at mapagtanto, Panginoon, na meron kaming mga prejudice sa aming puso. Dalangin ko na bago pa man kami umalis sa lugar na ito, Panginoon, ay burahin mo at hugasan mo ng iyong banal na dugo. And Lord, ma-realize namin, Panginoon, na ikaw ang Diyos that does not show favoritism. Panginoon, salamat po sa araw na ito. Sa iyo ang lahat ng papuri at pagsamba sa napakatamis na pangalan namin, Panginoong Jesus, at ang lahat ay magsabi ng Amen. Si Mahatma Gandhi, how many of you knows Mahatma Gandhi? Amen. Okay? Si Mahatma Gandhi ay ama ng kalayaan ng India. And that was many years ago. Dahil ang India ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Great Britain. He was famous for his non-violent resistance. Siya ay naging tanghal at kinilala sa pagiging non-violent, and yet he resisted the government of England. He faced England to release their grip as colonial masters of India. Sa pamamagitan ng kanyang non-violent resistance ay napalayas niya ang mga Englishmen sa kanilang bayan at hindi na sila naging colony ng Great Britain. Nung siya ay pinaka pa, he was a scholar in England and he has read the Gospel of the Lord Jesus Christ. Nabasa niya ang Matthew, Mark, Luke, and John. And he was considering really of converting to Christianity. Gusto niyang maging kaanib ng Kristyanismo. And so isang linggo ay nag-decide siya na umattend ng isang Sunday service
He went to a local church near the university where he was going. Kanya lang, nung papasok pa lamang siya sa pinto, ay hinarang siya ng isang usher. Lahat ng usher makinig. And refused him entry. Hindi siya pinapasok. Napaka-polite naman noong usher dahil Kristiyano nga. Kanya lang ang sabi ng usher sa kanya, it would be good, and I am suggesting, that you worship with your own people. Hindi umimik si Mahatma Gandhi, tumalikod, at sinabi niya sa kanyang sarili, ang mga Kristiyano pala ay mayroong caste system. Alam niyo yung caste system? Sa India, mayroong privilege, mayroong first class, may second class, and third class na tao. Sabi niya, sa Kristiyano pala, meron ding first class, meron ding second class, at meron ding third class. I might as well remain a Hindu. Hallelujah. Now, alam natin na si Mahatma Gandhi ay kinilalang ama ng India. What could have happened kung naging Christian siya? Amen? Ngunit hindi na siya nagkaroon ng ganoong pagkakataon na dahil lamang sa prejudice ng isang usher. Now, prejudice is defined as a preconceived opinion and often an unfair one. Yung bang meron kang opinion kaagad na hindi mo pa nalalaman. Meron ka ng judgment about someone or something na hindi mo pa nalalaman yung facts. Kung minsan lang dahil sa kanyang suot, ay alam mo na kaagad, meron ka na kaagad na preconceived opinion about that person. Minsan, binabasa natin ang paggalang sa isang tao sa pamamagitan ng hikaw na meron siya. O sa telepono, kung ano yung edition ng kanyang telepono. And yet, sabi dito, and your student face prejudice because of where she came from. At taga-barangay masulpot niya. And so alam na natin ang lahat ng tao na galing doon. Okay? Ang synonym po ng prejudice ay bias. Okay? Discrimination. Partiality. Dadagdagan ko po ng dalawa. Favoritism. Amen? Ikaw ay katabi mo ang paborito mong tao. Okay? Parang ligo-ligo yata. Alam ko na ang inyong seating arrangement. Alam mo na ito setting arrangement. Lalo pagka-lifeway ka. Okay? Hallelujah. Sino bang makikita kung malaging may permanent seat dito? Okay? Si Melody, laging nandiyan. Okay? At saka si Elmer at kung sino-sino pa na nandyan. At saka si Luz din lagi nakikita sa okay? At lagi niyang katabi ay ang kanyang ka-cell group lamang. Ayaw niya maging katabi, ang bago kasi maliwan na lang kung siya ang nag-imbita. Kaya, whether you like it or not, whether you are conscious about it or not, lahat po tayo ay may prejudice, including your speaker this morning. And huwag kayo maglala, bago ako kayong tatamaan ngayong umaga, ay talagang bubog sarado na ako this week habang ginagawa ko ito. Dahil, yun na nga, na lahat tayo, hindi natin namamalayan na tayo ay mayroong prejudice. Amen? And another term in another translation, King James Version calls it favoritism. Another term which is very hard to understand is God is no respecter of person. If you are a respecter of persons, then you are prejudiced. Now, balikan po natin yung ating text na binasa kanina. Sabi po niyan, si Apostol Pedro po ang nagsasalita dito. Sabi niya, nalalaman ninyo, aware kayo na against sa aming batas. Now, madalas pag nagbabasa tayo ng salita ng Panginoon, nakita natin yung law. Isa lang pumapasok sa isip natin, yung law ay law ni God or law ni Lord. Okay? Or in other words, the Old Testament
yun ang kabuuan ng Old Testament, the law or the Pentateuch. Okay? Yun ang batas ni Moses. But it is not. Ang batas na sinasabi dito ni Apostol Pedro ay ang interpretation ng mga rabbi at ang interpretation ng mga pari noong unang panahon. Dinagdagan nila ang batas. Traditional, ito ang tawag na tradition. And sabi niya, alam nyo na against sa aming tradition or batas ng isang Hudyo, na kami ay makikisalo or makikipag-associate or makikipag-fellowship or bibisita sa bahay ng isang Gentile. Now, alam na natin kung anong ibig sabihin ng isang Gentile. Ang isang Gentile, kung hindi ka Hudyo, ikaw ay Gentile. Para malubusan mong makilala kung sino ang Gentile, humarap ka sa salamin. Ang nakikita mo ay Gentile. Amen? Hello? Ibig sabihin, hindi ka namin kababayan, hindi ka namin kadugo, wala kang pakialam sa amin. Amen? And so, sabi dito, but God, ngunit dahil nga nagkaroon siya ng pangitain. You remember na nasa rooftop siya, nakakita siya ng pangitain, na may isang kumot na bumaba galing sa langit at napakaraming mga hayop na hindi dapat kinakain ng isang Hudyo, kasama ng baboy doon. Okay? So nakita niya doon sa kumot, ang sari-saring mga hayop na at narinig niya ang tinig ng Diyos. Sabi niya, Peter, alam ko nagugutom ka, halika, pumatay ka at kumain. And then alam niya kung ano sinasagot, isasagot niya. Sabi niya, pasensya na Panginoon, there is nothing impure that will come into my mouth. Okay? Si Apostol Pedro, alam niya ang batas ng Israel. Kaya lang ang sagot ng Panginoon, sabi niya, huwag mong tatawaging marumi ang nilinis ko na. Amen. Amen? Praise God. And so, sabi niya diyan, but God has shown me that I should not call anyone impure or unclean. And so, nung pinatawag ninyo ako, hindi na ako nag-object pa at sumama na nga ako. Maaari bang hilingin ko kung bakit niyo ako dinala rito? And alam natin ang kasunod noon, sumagot si Cornelius na may ari ng pamamahay, ang leader ng pamamahay, and siya ay isang centurion ng Roma. At sinabi niya, ang pangitain din na kanyang nakita, isang anghel ang nangusap sa kanya at sinabi na naala-ala ng Panginoon ang lahat ng iyong ginagawa. Alam ng Panginoon na may takot ka sa Diyos. And so, kunin mo si Apostol Pedro, magpadala ka ng mga tauhan doon para siya ang magsasabi sa iyo kung ano ang kakulangan ng iyong pananampalataya. Okay? Now, alam nyo, sinabi ko lang kanina, lahat tayo ay mayroong prejudice. And all over the Word of God, you will find prejudice. Say, for example, in John chapter 1, verse 46, sabi ni Nathaniel, ni Nathaniel kay Philip, meron bang mabuting bagay na manggagaling sa Nazareth? Can anything good come out of Nazareth? Kaya pakiramdam mo kung sasabihin ko sa iyo, meron bang magandang bagay na manggagaling sa Pangasinan? Okay? O meron kayong magandang bagay na manggagaling sa Davao? Dito 30 lang naman. Okay? Hallelujah. So here is discrimination as parang it's Nathaniel, who is a Jew, and he is putting down, okay, minsan yung prejudice, yung mga tao na parang nakakamenos sa'yo. Amen? Pag nakita niya ang telepono mo at hindi pa niya alala kung anong model siya, parang limot na niya ang model na yun, ay kaya nakakamenos siya sa'yo. Amen? Pero pagka nakita niya na meron kang iPhone and latest model, uutangan ko ito. Amen? Hallelujah. Can anything good come out of Nazareth? Nathaniel asked.
Si Philip naman sabi niya, come and see. And so sometimes we have prejudice because of class, family, and residence. Yes. Minsan, sa apelyido ko lang, I praise and thank God na ang apelyido ko ay Aquino. Kasi nung panahon na mabango pa ang mga Aquino, kahit saan ako magpunta, pag sinabi ko na yung aking apelyido, isa lang ang tanong, ano mo si Nino? Wala naman relasyon, kanya lang tatanungin ako kagad noon. Prejudice, alam niyo ba na ang prejudice is learned? Okay? Natututunan ang prejudice. You are not born prejudiced. Hindi ka ipinanganak na may letter P sa loob. Okay? Na prejudice. You are taught it. As early when your mom told you, do not speak to strangers. So lahat ng stranger is suspect. Yun is what I'm saying? Yes. Lahat ng stranger ay suspect. Kasi itinuro na yun ang tatay natin for our own safety, right? Yes. And yet, wala naman siya dinidagdag doon. Okay? And so, we do not trust strangers. Or here in Hong Kong, cautioning you not to give to beggars on the street because they are a part of a syndicate. Okay? Pag magbibigay ka ng limos sa isang beggar, may magsasabi sa iyo, yung mga sindikato yan. So lahat ng beggar sindikato. You understand? And so nabuo na yan sa ating isipan na wala na yung ating charity because pumasok sa isip natin na lahat ng namamalimos dito sa Hong Kong ay sindikato. Amen? So, in another text, makikita natin dito sa John chapter 4 verse 9. Yung babae na kinausap ng Panginoon sa balon ni Jacob, you remember that? Yes. Sabi ng babae niyon, "You are a Jew," said the woman. "How can you ask for a drink from me? I am a Samaritan woman." And I don't know what is the distinguishing sign na isang babae ay Samaritan kung pare-pareho naman sila ng mukha. Pero paano niya nakikilala na Samaritan ito? Ang isang Ilocano, hindi ko makikilala hanggang hindi siya magbubukas ng kanyang bibig. Okay? Hindi ko siya alam kung siya ay naruto. Okay? "You are a Jew," said the woman. "How can you ask for a drink from me? I am a Samaritan woman." And then, buti na lang, hindi natin ito maiintindihan kung hindi naglagay ng parenthetical comment si John. Sabi ni John, "For Jews do not associate with Samaritans." And so, today, you will notice that there are a lot of these people who do not associate with, hindi nila kabarangay, hindi nila kaprobinsya. And yan nga ay nangyayari kahit dito sa loob ng Iglesia. Amen? Nang sana po, ito na ang huling araw na meron kang permanent seat. Okay? Hallelujah. Prejudice is a child of ignorance. Hindi mo alam nagko-conclude ka na lang kaagad. And so, another one about the Lord Jesus Christ. You know, the Lord Jesus Christ was not accepted by His own people mainly because of prejudice. Bakit? Kasi ang inaasahan nilang Mesiyas ay ipapanganak sa isang lugar na ayos-ayos naman. Yes. Hindi sa sabsaban. Amen? And maayos-ayos din ang itsura. Kaya lang hindi siya maayos ang itsura. And ang pinili po niyang trade ay mababa. Sabi ng mga tao na kanyang mga kapitbahay, hindi ba ito ang karpentero na si Jesus, na anak ni Maria at kapatid ni James, ni Jose at saka ni Judas and Simon? Aren't his sisters here with us as well? And they took offense at him. Sumama ang loob nila sa kanya. Okay?
Now that is prejudice because of status and background in life. Alam niyo yung aking tatay, madalas nagkukwento siya sa aming mga tungkol sa kanyang nanay ko pala nagkukwento sa akin sa kanyang tungkol sa kanyang mga relatives. Alam niyo, meron kayong tiyo na ganito noon, hindi pa ninyo nakikita. Lahat ng kinukwento niya sa akin, yung magagandang characteristic ng aming mga relatives. Hindi niya nababanggit yung mga nagkaroon ng dalawang asawa o yung masasamang trait ng kanyang mga relatives. Only the good ones. Amen? Hallelujah. And so today, may apat na bagay ako na isabahagi sa inyo. Paano natin na-break itong prejudice? How do we break prejudice? Paano dapat mawala ito sa atin eh? Okay? Alam niyo ba na may mga digmaan na nangyayari ngayon just because of prejudice? Okay? And for me, prejudice is hindi lang para sa akin, kundi the Bible says that prejudice is a sin. And it is a sin that we are not very, very familiar with. Akala natin normal lang na gano'n. And yet, it is a sin. Okay? Now, paano natin siya nabubuwag sa ating sarili? Unang-una sa lahat, may apat na bagay akong i-share sa inyo, and this is the first one. We break prejudice by God's impartiality. We need to realize na ang Panginoon ay hindi partial. Okay? Ang Panginoon ay impartial. Ano ibig sabihin ng partial? If you are partial, you are unfair. If you are impartial, you are fair. You understand? Okay. Then Peter began to speak. Sabi niya, I now realize, ngayon na nare-realize ko na how true it is, kung gaano katotoo that God does not show favoritism. If God shows favoritism, you are not here. You and I. Kung may favorite si Lord, tayo ay wala dito. Amen. Amen? Kung may favorite si Lord, hindi tayo kasama sa plan of salvation. Hindi tayo maliligtas. Bakit? Ang pinili niyang race, ang Hudyo lang eh. And then, isang bagay na nakakataka, kung sino yung pinili niya, yung bayan yun at yung mga taong yun, aayaw sa kanya. Ngunit tayo, na hindi kasama sa plan of salvation in the very beginning, tayo ang lumapos sa Panginoon. Amen? Amen? Go ahead, Peter. God does not show favoritism, but He accepts from every nation. Itatanggap niya sa lahat ng mga bansa o bayan ang lahat ng may takot sa Kanya and does what is right. So, kahit na ang Panginoon ay impartial, hindi siya universalist. Ano ibig sabihin ng universalist? Galing sa word na universal. Ang Panginoon, hindi siya nagsasabi ang lahat ay maliligtas. In fact, nalalaman natin, in the end of time, at ang reality sa ating panahon ngayon, mas marami ang hindi kumikilala sa Diyos kesa sa kumikilala sa Kanya. Hindi lahat ng sumasamba sa Diyos ay aakyat sa langit kasi ibang Diyos ang sinasamba. Hello? Yes. Lahat ng tao, generally speaking, ay meron silang kinikilalang Diyos. So, konti pa rin ang population ng mga taong atheist na tinatawag na hindi naniniwala na may Diyos. Majority pa rin naniniwala na may Diyos. Pupunta ka dun sa Blackman, tanungin mo ang lahat ng nakaupo doon, naniniwala ka ba na may Diyos? Ay, oo naman, naniniwala ako na may Diyos, pero tuloy pa rin ang comments. You understand? Hindi lahat na nagsasabi na naniniwala sila sa Diyos ay maliligtas. Lahat lamang ng may takot sa Kanya at gumagawa ng mabuti.
You understand? Yes. And so, you know the message God sent to the people of Israel, announcing the good news of peace through Jesus Christ, who is the Lord of all. Now, may dalawang mansanas na nag-uusap. Pwede ko lang ito, ha? Okay. And they were looking down on the world, and the first apple said, sabi nung unang mansanas, tingnan mo ang mga tao dito sa mundo, they are fighting, they are robbing, they are rioting, and no one seems willing to get along. He turned to the other apple and said, alam mo, someday, we apples will be the only ones left. Tayo na lang na iwan, magpapatayan silang lahat. And by then, we will rule the world. Kaya nyo naman sana, will rule the world. Okay? The other apple, after a while, replied, which of us is going to rule the world? The red or the green? Hallelujah. Mauubos din sila. Hallelujah. Now, alam niyo sa Tagalog yung prejudice ay pagtatangi. Kung meron kang itinatangi, higit pa kesa sa iba, that is going to be prejudice. Now, of course, itinatangi natin ang ating pamilya kesa sa ibang pamilya. Of course, that is okay. But in many times, in many circumstances, meron tayong pagtatangi na hindi kaaya-aya sa harap ng Diyos. Amen. Amen? Bakit? Kasi sabi ni Apostol Pablo sa Romans 2:11, there is no partiality with God. Si Lord laging fair. Bakit siya fair? He makes the sun rise on evil and the good. He also sends rain on the just and on the unjust. In fact, hindi lang yun. He allows earthquake both to the good and to the bad. Alam mo, katapos lang lumindol sa Mindanao. Praise and thank the Lord. Gusto kong pasalamatan ang Panginoon na nakatayo pa rin yung paan ko. Amen. Okay. Maraming nagtatanong, kumusta na kayo? And yet, lahat, makatuwiran ka man o hindi, may takot ka na sa Diyos o hindi, pag dumating ang mga sumasalantang bagyo at saka kung ano pa man, ay walang exempted. Yes. Amen? Hallelujah. Ngunit isang bagay lang masasabi ko sa inyo, ang kabutihan ng Diyos ay para sa mabuti. Okay? Kanya lang yung mga, yan nga, sinasabi dito sa text nito, na ang He makes His sun rise on the evil and on the good. Parehas lang. He sends rain on the just and on the unjust. And yet, the secret of the Lord, ang sikreto ng Panginoon ay para lang sa may takot sa Kanya. Alam nyo, si Cornelius na ating subject ngayon sa chapter na ito, siya ang main character. Si Cornelius is a Roman centurion. Hindi niya kilala si Jesus. And yet may takot siya sa Diyos. Pwede ba yun? Yes. In fact, tayo daw, ang tao daw ay incredibly religious. When we went to Papua New Guinea, meron pa rin mga tao na nanirahan sa gubat na hindi nakakaranas ng sibilisasyon. They are living on trees. May bahay sila na ginagawa sa taas ng mga punong kahoy. Kumad sila. And yet they worship a God. Okay? Nananampalataya sila sa isang Diyos. And yet, hindi nila kilala ang tunay na Diyos. And so, the secret of the Lord is for those who fear Him.
And the number one secret of God that we need to understand and know is the Son of God, and His name is Jesus Christ. So for all the people that are there during that time, there is a guy who is exceptional. He is exceptional because he does not know the real God, and yet he fears God. He knows there is God. And so kailangan niya na makilala si Apostol Pedro, sapagkat si Apostol Pedro ang magpapakilala sa kanya kung sino si Jesus. Amen? Amen. And so, sinasabi dito na ang kaligtasan natin by grace pa rin sa pamamagitan pa rin ng pananampalataya. And you know what? God gives us all the capacity to have faith. At pag na-exercise natin yun, ipapakilala niya ang sarili niya sa iyo at saka sa akin. That brings us to the second. So the first thing that breaks prejudice is that we need to understand that God is impartial. Kinakailangan maintindihan natin na ang Panginoon, hindi siya namimili, hindi siya unfair, siya ay fair. Amen. In fact, one of the most beautiful illustration of prejudice is explained by James. In James chapter 2, sabi niya, pag may dumating na mayaman at may ginto ang kanyang tenga at uunahin mo pa siya, pauupuin mo ba siya sa pinakamagandang upuan sa isang handaan, and then kasunod niya ay mayroong pulubi, hindi mo ba siya bibigyan na magandang lugar sa kainan at pauupuin mo siya doon sa malayo? Sabi niya, that is favoritism. Amen? And madalas ganun tayo. Hello? Amen. Yeah, inaamin mo, ganun pa. Sometimes. Sometimes, hindi yan. Lagi. In fact, I have to say this, lagi. Lagi tayong ganun, pagka nakapustura at nakabihis, wow. Amen? Yung kagad ang i-estimahin natin. Pero pagka medyo hindi maganda ang itsura, okay, hindi natin pinapansin. Amen? Hallelujah. That brings us to the second. First, God is impartial. Ngayon naman, si Lord, the Lord Jesus Christ, inclusivity. Si Lord, hindi siya exclusive. Inclusive siya. Amen? Bakit? You know what has happened throughout the province of Judea, beginning in Galilee after the baptism that John preached, how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and power, and how He went around doing good. And then He said this, healing all or healing some? Healing all who were under the power of the devil, because God was with him. Hindi nagmimili ng pagagaling nila, Panginoon. And let me show you some examples. Una-una sa lahat, there is another centurion this time, a nameless centurion. Now, alam nyo, itong mga centurion, bihira ang centurion na gusto ng tao. Unang-una sa lahat, sila ay mga opisyal ng namumuno ng kanilang bansa, the Empire of Rome. And itong taong ito ay kakaiba dahil he is well loved by the community. Okay? And may takot din siya sa Diyos. So minsan, pinoprofile natin, another term for prejudice is profiling. Okay? Ano yung profiling? Pagka hindi maganda ang profile mo, kayo na namimili ng kaibigan sa Facebook, of course, is wisdom. Tinitingnan niyo muna ang profile. Saan siya galing? Okay? Do you do that? Do you do that? Yeah. Of
Okay? Me too. Okay? You know what has happened? Sabi niya dito, itong centurion na ito is one of those that are well loved by the community. Dumating siya at sa Panginoon at sinabi niya, Lord, yung aking alipin, may sakit. Alam ko na I am not worthy. Sabi niya, hindi ako worthy na pupunta ka pa, magbibiyahe ka pa. Hindi ako worthy na papasok ka sa aking pamamahay. Kasi alam din ng mga centurion ito na mayroong bias ang Hudyo na pumasok sa pamamahay ng isang Gentile. Sabi niya, just say the word and my servant will be healed. Kaya mo sabi ng Panginoon, go, it shall be done for you as you have believed. Hallelujah. And then he faced the apostles or the disciples. Ang sabi niya, I tell you the truth, I have not seen so great a faith in all Israel. Amen? Wala pa akong nakita na mayroong ganitong pananampalataya sa buong Israel. And so here is Jesus. He doesn't care if this is a Roman centurion. He granted the wish. Okay? Another one is the Syrophoenician woman. You remember the Syrophoenician woman? And he tested the Syrophoenician woman. Sabi niya, it is not good to give the children's bread to dogs. Tinawag niyang aso yung babae ngayon. Kaya lang sabi ng babae, Lord, kahit na mga aso, pinakain nila ang lahat ng nahuhulog sa pagkainan nila. Sabi ng Panginoon, go, your faith. Your request is granted because of your faith. And at that very hour, yung hinihiling niya na kagalingan ng kanyang anak ay nangyari. Another one, God doesn't even care of people who are in a questionable relationship. You very well know this. Nalalaman niyo ang verse na ito, sabi ng Panginoon sa kanya, neither do I condemn you. Okay? Jesus declared, go and sin no more. Okay? Ang babae ito ay nahuli sa akto ng pakikilapit. You understand? Amen. In the act of adultery. And dapat sana nung panahon yun sa Israel, babatuhin ito ng buong bayan dahil sa kanyang ginawa. Ngunit sabi ng Panginoon, ni ako ay hindi nagko-condemn sa iyo. Go and sin no more. Amen? Now, tayo mga Pilipino, and I thank God for that, tayo mga Pilipino, sensitive pa rin tayo sa ganyang mga pakikiapit ng isang babae, pakikipagrelasyon ng isang babae sa may asawa. We are still sensitive to that. And that is just right. Kanya lang, there is nothing in us that gives us the right to condemn. Hello? But neither are we going to compromise. Hindi tayo nagko-condemn, pero hindi rin tayo na compromise. The Lord Jesus Christ did not condemn, but He also did not compromise. Ano sabi niya? Sige lang, normal lang yung mangyayari sa iyo. No, hindi niya sabi yan gano'n. Sabi niya, humayo ka, pinatawad na ka na, huwag ka nang magkamali ulit. Amen. Amen? You understand what I'm saying? Amen. Hallelujah. Baka mamaya sabihin niyo sa amin ni Pastor, okay lang. Okay? Now, here is the best example of inclusivity. Hindi namimili ang Diyos. Huwag kang mamimili ng ibang mentor mo. You understand? Lahat ng mentors nandito ba? Yes. Huwag kang namimili na magiging kasama ninyo sa cell group. Okay? There is no favoritism with God. And the Apostle Paul makes this statement. There is neither Jew nor Gentile. Okay? There is neither Visayan
nor Ilocano, neither slave nor free. Okay? Nor is there male or female, for you are all one in Christ Jesus. I believe we are the better if we do not have prejudice. I believe that we will grow even more if we have inclusivity. Amen? Kapatid, inclusive ka dapat, hindi ka dapat exclusive. Amen. Amen? Pakisabi sa katabi mo, let us be inclusive. Next Sunday, wala ka na sa permanent seat mo. Jesus was radically inclusive in loving and welcoming, especially those that are marginalized by society. Ano ibig sabihin ng marginalized? Sabi dito, si Lord daw ay radical na inclusive. Okay? Welcoming and loving. Nagmamahal at nagwe-welcome sa lahat ng inaayawan ng society. Amen? And so, minsan gusto lang natin kasama lagi yung may pera kasi nakakapag-libre. Amen? Minsan namimili tayo ng cell group. Gusto natin yung cell group na laging may handaan. Okay. Gusto natin lagi na yung cell leader na laging nagdadala ng mga kanin at kung ano pa kada meeting. Let us all make effort to live in peace with everyone. To be holy, without holiness, no one will see the Lord. But most important, I'd like to stress, gawin daw natin ang lahat ng ating makakaya na mamuhay na may kapayapaan sa lahat. Hallelujah. Hindi lang sa mga pinipili natin. Yes. And so, we have God's impartiality, Jesus' inclusivity. Ngayon naman ay meron tayong pangatlo, the believer's testimony. We are witnesses of everything He did in the country of the Jews and in Jerusalem. They killed Him by hanging Him on a cross. But God raised Him from the dead, and on the third day caused Him to be seen. He was not seen by all the people, but by witnesses whom God has already chosen. By us who ate and drank with Him after He rose from the dead. He commanded us to preach to the people and to testify that He is the one whom God appointed as judge of the living and the dead. All the prophets testify about Him, that everyone who believes in Him receives forgiveness of sin through His name. Now, you will notice that everyone that I underline there talks about witnessing, okay, and testifying. Not only the believers, or not only the apostles or the disciples, but even all the prophets testify about Him. Now, what will people say about our testimony if we are not inclusive? What will people say about our testimony if we are prejudiced? Amen? So, compromise ang ating testimony if we do not minister to all. At hindi natin nang sinasabi ang katotohanan ng patungkol sa Panginoon sa lahat. So, and we have only one testimony. And this testimony tells us
Sabi niya, and this is the testimony, God has given us eternal life, and this life is in His Son. Whoever has the Son has life. Whoever does not have the Son of God does not have life. This life is being offered to everyone. Amen. Amen? Amen. Amen. Ang buhay na walang hanggan ay hindi para lamang sa selected few. Okay? Now, of course, may mga theologians ngayon na nagsasabi na meron ng mga pre-selected na mga maliligtas. Kapatid, kung totoo man yan o hindi natin alam kung sino ang pre-selected. Yes. Ngunit ako naniniwala na ang Ebanghelyo, ang testimony natin ay para sa lahat. Amen. And ang testimony na yon ay maaaring tanggapin or maaaring i-reject. Ang karapatan ng bawat isa na tumanggap at mag-reject ay para sa lahat. Yes. Ngunit ang ating responsibility is for all people. You and I must be inclusive. You and I must be impartial because the gospel is for the whole world. Amen. In fact, in one of our missions, isa sa missions conference na atinan ko, I will never forget what one speaker said. Sabi niya, the Lord Jesus Christ is not going to come back not until everyone on earth will have the privilege to say yes or no to the gospel of Jesus Christ. And so kaya tumatagal ang pagbabalik ng Panginoon eh. Kasi nga sabi niya, everyone must hear the gospel. Everyone must be given the opportunity to say, yes, Lord, I believe and I will embrace you in my faith. Or to reject Him and say, I don't believe. Amen? Kaya minsan, madalas, wag po tayong nagpo-focus lang sa ating dun sa lagi nang uma-attend, ayaw namang tumanggap. Hello? Amen. Meron ba kayo niyan? Baka patabi mo siya ngayon. Okay? Laging uma-attend pero ayaw mag-commit. Okay? Hello? Amen. Okay? Now, binibigyan po tayo ng Panginoon ng pagkakataon na tumanggap o hindi. Amen? Amen. Praise God. Now, ang isang Kristiyano, the Christian is a person who makes it easy for others to believe in God. I wish that all of us are this one. Amen? And the strength of a church is not the strength of its institution, but the authenticity of its witness. Kailangan na authentic tayo sa ating witness. Now, you will notice that nakakalimang sermon na tayo sa Book of Acts, ano? Makikita niyo doon na paulit-ulit ang mga consistent and authentic ang message lagi. That Jesus died on the cross and on the third day He rose again. And He is going to come back again. Paulit-ulit yan. Nakakalima na tayo ngayon, yun pa rin ang sinasabi. Jesus died for you. He rose again from the dead. And He is coming back. Amen? Hallelujah. This brings us to the last but not the least. Last na. Number 4. The Spirit's ministry. While Peter was still speaking these words, the Holy Spirit came on all who heard the message. Alam nyo, kakaiba nung panahon ng Pentecostes eh. Every time na nagpipreach sila, bumababa ang banal na spirito and talaga namang nababautismuhan ang lahat ng banal na spirito.
ng banal na Espiritu. Sa lahat ng nakikinig sa mensahe. The circumcised believer who had come with Peter were astonished. Gulat na gulat yung mga kasama ni Peter na galing sa Jerusalem. Bakit? Kauna-unahin nilang nakita sapagkat nung araw ng Pentecostes, ang nabautismuhan lamang ay puro Hudyo. Ngayon naman, ang nabautismuhan, puro hindi. Sabi niya, hindi ba ang banal na Espiritu ay para sa atin lamang? Hindi ba yan? Di ba? The circumcised believers who had come with Peter were astonished in the gift that the gift of the Holy Spirit had been poured out even on the Gentiles. For they heard them what? Speaking in what? And what? Then Peter said, surely no one can stand in the way of their being baptized with water. They have received the Holy Spirit just as we have. There is no distinction between a Jew and a Gentile when it comes to receiving the Holy Spirit. Amen. Bakit natin bakit ko sinasabi ito sa inyo ngayon? Kasi minsan, para bang may ibang church nagsasabi, uy, sabi ng mga iglesia ni Manalo, okay, kami lang ang maliligtas. Yes. Okay? There was a time nung ako'y bago bang Kristiyano, hindi pa ako aral. Sabi ko, ang Assemblies of God lang ang maliligtas. Well, kayong ibang mga taga-iba dyan, hindi kayo maliligtas. But that is a lie. Hello? Yes. May malaki kaming pagtatalo minsan sa Bethel Bible, sa Bible College. Kasi minsan sinasabi ko, huwag kayong magkamali. May maliligtas sa Catholic Church. Pinastor na ako galing, kaya na ako humiwalay doon eh. Kasi gusto ko maligtas. Yes. Sabi ko, nalalaman mo ba na hindi lahat ng taga-life ko ay maliligtas? Yes. Sabi mo kapag, ako ba yun? Hindi lahat. Amen. Amen. May balik pa ako lang dito. Kasi kapatid, hindi ang attendance mo ang magliligtas sa iyo. Yes. Ang magliligtas sa iyo ay personal na pakikipag-ugnay sa Panginoong Jesucristo. Amen. Ako sabihin na malakas ka sa akin, kapatid. Hindi kita madadala sa langit. Hindi mo rin ako madadala. Yes. Kanya-kanya tayo ng kaligtasan. Amen. Amen? Pastor, bakit mo sinasabi na ang mga Katoliko maliligtas din? Hindi lahat. Katulad ng sinabi ko sa lahat, hindi lahat. Ang lahat ng nananampalataya sa Panginoong Jesucristo at mayroong tapat na makikipag-ugnay. Yes. Amen. Maliwanag po ba? Amen. Amen. And kamagha-mangha ang ministeryo ng banal na Espiritu. Ang lahat ng ito ay nangyayari nang dahil sa ministeryo ng banal na Espiritu na kumikilos sa buhay ng bawat isang nananampalataya. Amen. Amen? Hallelujah. And so sabi ni Apostol Pedro, tunay nga na walang sino man ang makakahinder or can stand in the way na ang mga taong ito ay mabautismuhan sa tubig. So dalawang bagay, bautismo sa tubig at bautismo sa banal na Espiritu. Okay? Sabi ng iba, ang baptism of the Holy Spirit ng mga Pentecostal Church, lipas na yan, nung unang panahon lang nangyayari. Hindi po. Hanggang ngayon nangyayari siya. Iba pa yung pagpasok ng banal na Espiritu sa lahat ng tumatanggap sa Panginoon. You remember the time you were born again? Okay?
When you surrendered your life to the Lord Jesus Christ, the Holy Spirit of God was imparted in you. Kaya hindi na normal sa iyo ang magkasala. Yes. Nung wala, hindi mo pa siya kilala, nung wala ka pang relationship sa Kanya, normal na magkasala. Ay, nagkakasala ka pa rin naman ngayon, pero hindi na siya normal. Yes. Amen? May conviction ka na. Yes. May bumabagabag na sa iyo. Yes. Amen? Hallelujah. And that is the proof ng banal na spirito ay nasa iyo. Amen. Amen? And so, sabi ni Apostol Pedro, they have received the Holy Spirit just as we have. So he ordered that they be baptized in the name of Jesus Christ, and they asked Peter to stay with them for a few days. Alam nyo, kakaiba nung unang panahon, kasi nung unang panahon, genuine, laging mayroong malakas ang pagkilos ng banal na spirito sa loob ng habang ibinabahagi ang kanyang salita. Malakas ang kilos ng banal na spirito, hindi katulad sa ating panahon ngayon. Okay? Noong unang panahon, pagka tapos ng service at mayroong mga tao na tumanggap sa Panginoon or nagkaroon ng sign katulad ng baptism of the Holy Spirit. Pagkatapos ng service, water baptism kaagad. Okay? Dito sa ating panahon ngayon, pahirapan. Kailangan pa ng seminar. Kailangan pa ng and yung mga tao magpapaalam pa daw sa kanilang husband. Papaalam pa sa nanay. Okay? Magkakaapo ka na lang, magpapaalam ka pa rin sa nanay mo. Hallelujah. Ang layo ni nanay, pero ang iyong puso nakakabit sa kanya. Hallelujah. And when he had come, he will convict the world of sin and of righteousness and of judgment. The same Holy Spirit that is in you is the same Holy Spirit that convicted you of sin. It is also the same Holy Spirit that will convict the people you are ministering with the Holy Spirit. Hallelujah. For by one Spirit are we all baptized into one body. Whether we be Jews or Gentiles, whether we be bond or free, and have been all made to drink in one Spirit. So hindi na bale kung ang taong yun ay hindi Hudyo or ang taong yun ay ibang lahi. Kung yung taong yun ay alipin man o malaya, tayong lahat, we are all going to be baptized into one body. And we are all going to drink into the same Spirit. And that is the Holy Spirit. Amen. Amen? We need to pray a prayer like this. The promise of you, the promise is for you. Acts 2:39. It is not the prayer yet. Okay. The promise is for you and your children, for all who are far off, and for all whom the Lord your God will call. Now, ang promise, and if you are going to read the context of Acts 2:39, sa verse 38, sinabi doon, ang context nito ay ang banal na spirito. Ang pangakong ito ay para sa iyo at sa iyong mga anak at sa lahat ng malalayo at sa lahat na tinatawag ng ating Panginoong Diyos. Hallelujah. My friends, God is calling a whole lot of people we cannot be prejudiced about. God is calling people in our place. Alam niyo, ang nagre-reklamo lagi sa atin ay yung nasa taas. Kasi maingay daw tayo. Pero ang kapitbahay natin, hindi siya nagre-reklamo. Mas maingay siguro siya sa kabila nito.
yung nakatira din dyan sa kabila, hindi naman siya direct pa. Sa baba. Kasi meron pang ibang lahi at ibang ano doon sa kabila, Buddhist. Hindi rin siya nagre-reklamo. O mga Sikh. Tapos meron pang taga-mainland doon, hindi rin siya nagre-reklamo. Bakit? Kaibigan ko sila lahat. Kinaibigan ko ito. Hindi ko pa rin alam ang pangalan, ay Sikh. Okay? Kinaibigan ko rin yan. Kinaibigan ko rin nandun sa kabila. Okay? Panahon ng linggo, hindi sila. Mataas pa sa mataas. Wala silang prejudice sa atin. Dapat wala din tayong prejudice sa atin. Yes. Dapat wala kang prejudice. Alam nyo, pag nakasakay ka sa MTR at may magulo, okay, minsan ka Pilipina yun. Minsan kasama ka ron. Ang lalakas ng boses nyo. Yes, Yung mga inchik, parang galit sila sa inyo. Okay? Yung mga Pilipino rin na nag-iisang tahimik, parang nagagalit din sila sa inyo. Pero pagka inchik naman ang maingay, galit ka rin. Okay? Ewan ko ba? And yet, one thing I know, you cannot befriend someone you are prejudiced with. Okay? Pagka meron ka ng profile, kung ano itong mga tao ito, you cannot reach them out anymore. Amen? Alam niyo, nung nag-airport ministry pa ako, prejudice na yung mga Pilipina pag sinasalubong ako eh. Okay? Ang tingin nila sa akin, mga gancho. Lalo na pagka ina-uptan ko na kung ano-ano. Okay, ano ba ito? May bayad ba ito? Sabi ko, wala, libre yan. Yeah. Tapos sabi ko, may laman ng $40 yan para makatawag ka sa Pilipinas. Sabi niya, wala ba itong kapalit? Lalo na kung kukunin mo na yung kanilang cellphone number. Para ano? Isa yun na nga, ayaw ko nang pangkapit. Kaya hindi. Pastor ako, pakilala ko na ganito, pero nakatingin pa rin, masama ang tingin sa akin. Okay? We can never reach to people na prejudice tayo sa kanila. Amen. Amen? That is the reason why we need to build a bridge. Eh dito nga lang, sa loob ng church, may prejudice pa rin tayo eh. Okay? Hallelujah. My friends, the greatest hindrance to evangelism and the love of God is prejudice. Amen. And let me remind you, prejudice is a sin. Amen? Amen. We need all to repent about it. Then, the last slide, last na, sabihin mo sana. Si Reverend William Branham, sabi niya, in his prayer, sabi niya, please come back to God. Come back to the Holy Spirit. And pray for God to give you the love that will break all the prejudice out of your life. Amen? And I pray, and I believe, and this is what I believe, you will be better if you will get rid of prejudice. Amen. Shall we all rise? Let us just sing the last song. Meaning po ang lahat na itikit din namin after mga madam, we are going to pray in a very short while. Nais ko lang pong magbigay ng isang hamon. Lahat po kayo na nakikinig sa amin kanina, if you know in your heart there is a thread of prejudice,
Maaaring sa isang tao, or sa grupo, or kalipunan ng mga tao, or sino man, hallelujah, or kanino man, or kung ano pa man na pagtatangi na meron kang bias na mga judgment or bias na mga opinion, you know, the Lord has spoken to you. And today, I want to give you this chance. Let us ask the Lord for forgiveness. Let us ask the Lord na alisin ng Panginoon ang lahat ng bahid ng pagkatangi, lahat ng bahid ng unfairness, lahat ng bahid ng ating judgment sa ating mga puso. Maaaring yun ay isang kaibigan na malapit sa iyo o isang tao na hindi mo gustong makasama. I do not know, but the Holy Spirit knows this thing. Ang banal na Espiritu, wala tayong may tatago sa Kanya. I have done my own part. I know the Lord has given me conviction of my own prejudice in my heart. And I have asked the Lord for forgiveness. Simula sa akin hanggang sa kahuli-hulihan bahagi ng iglesyang ito. Hallelujah. Huwag po natin gawin na ito ay magiging hadlang upang tayo ay maging epektibong vessel ng Panginoon. And so I'm going to pray with you this morning. If you are this person, do not be ashamed. Walang dapat ikahiya kung tayo ay nagpapakumbaba sa Panginoon. Just lift up your hands wherever you are. Yes, thank you for that hand. Yes, thank you for those hands. Yes, tayo manalangin. Lord, kami nagtataas ng aming mga kamay sa panatalang namin, Lord. Meron kami kinaiinisan, meron kami kinamumuhian, meron kami, Panginoon, na itinatangi higit sa iba. Lord, sinasabi namin minsan ng mundo ay perfect na sana kung wala ang mga taong ito. Lord, minsan ay hindi namin sila gustong makasalamuhan, hindi namin sila gustong makadaupang balat. Minsan, Panginoon, ay ayaw namin na makilala sila. Lord, kahabagan mo ang buong iglesia. Kahabagan mo ang buong kamay na ito. Lord, burahin mo ang lahat ng mga bagay na nagiging hindrance sa amin upang kami, Panginoon, ay makalapit kahit pa sa hindi kaibig-ibig. Kahit pa sa hindi, Panginoon, hindi namin malapitan. Lord God, dalangin ko, Panginoon, Lord, na matutunan namin na ikaw ay impartial, hindi ka unfair. You are fair, Lord. Naging fair ka sa amin, Panginoon. Lord, sana ay maging katulad kami ni Jesus. Inclusive siya, Panginoon. And Lord, nawa, Panginoon, ay maging inclusive na kami. Hindi kami, Panginoon, titingin sa kayamanan or sa yaman or sa hirap, Panginoon. Ngunit parehas lamang ang aming tingin at sila, Panginoon, ay aming aanyayahan sa aming buhay. Lord, ay itinaras ko rin sa iyo ang aming testimony. Naway makita ng lahat, Panginoon, na kami nga, oh God, Lord, hindi kami nagiging prejudice, Panginoon, kanino man. Hindi kami, oh God, nagdi-discriminate kanino man. Panginoon, makita sa amin ang ilaw mo, makita sa amin, Panginoon, ang wangis mo. And Lord, salamat po sa ministeryo ng Banal na Espiritu na siyang kumikilos sa buong iglesia ngayon. Lord, dalangin ko na salamat, Lord, sa katagumpayan. Salamat, Panginoon, na ma-overcome ng bawat isa ang discrimination, ang bias, ang profiling, lahat ng ito, Lord, na pinamumuhian mo. Sa iyo, ipinagkakatiwala namin ang aming mga buhay. Sa iyo, ipinagkakatiwala namin ang aming ministry. Sa iyo, pinagkakatiwala namin ang lahat sa pagkatalam namin na maliban sa iyo ay wala kaming magagawa. Lord, sa iyo, pinagkakatiwala ang aming mga buhay. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo, at ang lahat ay magsabi ng Amen. Palakpakan po natin. Okay, you may be seated.